gamot na mga gamit ko sa pagpa-priming ng ating mga alagang manok, no? So ano ba yung priming, mga kanukis? Ang priming, mga kanukis, no, is isa sa mga stage ng paghahanda para pag-breed ng manok, alright? So mga gamit ko ng mga suplemento para sa pagpa-priming ng aking manok is meron akong Herb Oaks, meron akong promotor, meron akong washout, astig na walang laman kasi nga nagpurga na ako kagabi. Meron akong calcium, B12, ayan, B12, red cell, at Bixan, at yung egg 1000 para sa inahin, alright? So yung mga gamot na to, mga kanukis, is meron tong kanya-kanyang trabaho para sa ating mga alagang manok, alright? So ang astig, trabaho nito is magtanggal ng bulati para syempre maging malusog yung ating mga manok. At yung amtil naman for bacterial flushing is gagamitin natin yun for 2 consecutive days para ma-flush talaga yung mga bacterias na nandun sa loob ng ating mga alagang manok. So wala nga lang akong amtil dito kasi nga nakalimutan kong bumili kahapon. So bababa ako mamaya at bibili ako at ipapainom ko sa aking mga alagang manok, alright? So ang Bixan naman, papasok tayo kapag katapos na tayong bacterial flushing sa loob ng 2 araw. So magturok tayo ng 0.5 cc. Kung hindi nyo alam yung 0.5 cc sa isang syringe, so ang sukat nun is 1 ml. So ang kalahati nun, yun yung 0.5 cc. Right? So ayan, tapos na tayo sa Bixan. So sasabay natin, no, yung calcium at B12, no, pagkatapos nating magturok sa hapon, pagkatapos kumain. So sabay natin to, mga kanukis, yung calcium at B12, right? So dyan na natin umpisan din ang pagpapainom ng egg 1000 sa ating mga alagang inahin. Hindi sa lalaki, inahin. Hindi nangingitlog yung lalaki, right? So ito yung egg 1000, mga kanukis. Ang paraan ko sa paggamit ng egg 1000 is hindi ko na hinahalo sa tubig. So nilalagay ko sa patukaan ng manok, yung mga patukaan ng manok. So naglalagay tayo ng pagkain nila doon. Naglalagay tayo ng pagkain, so isinasabay ko lang to. Hindi naman madami, konti lang, kasi kapag sa tubig ko inalalagay is sayang, hindi naman gaanong nauubos, no? So kapag isinabay ko sa pagkain, so medyo yung iba nakakain na, at kung meron man natira sa patukaan is yun lang yung lalagyan ko ng tubig kaunti. So ganun pa din, naiinom din lang. So walang masayang na egg 1000, right? Trabaho naman nito is yun na nga, pang paitlog, pampadami ng itlog ng manok, right? So ang Herb Oaks naman, mga kanukis, no, ang trabaho naman nito sa ating mga alagang manok is ito yung kumbaga maintenance nila para mapanatiling malusog or masigla yung ating mga alagang hen, alright? So ito ay for conditioning talaga, no, for cock conditioning at pre-conditioning. Pinapainom ko lang to sa aking alagang inahin para masigurado kong healthy yung aking inahin na nag-iitlog, right? So ang trabaho naman ng calcium, mga kanukis, sa ating mga inahin is ito yung nagpapatibay ng buto nila, mga kanukis, no? Kasi nga ang manok, ang ating inahin kapag nag-itlog is naglalabas yan ng puwersa, no? At kapag naglilimlim naman yung inahin, mga kanukis, is yung paa is laging lang kumbaga nakaupo yan sila, mga kanukis, no? So iwas ngalay, kaya magbibigay tayo ng calcium para sa mga buto ng ating mga alagang manok. Isa naman, mga kanukis, no, is vitamin B complex siya, no? So injectable. So parehas lang sila siguro ng epekto nito, kaso ito ay tablet. So ito naman ay liquid injectable, right? So meron akong promotor dito, mga kanukis, no? So pwede siya sa hen at lalaki. So hindi ko na to ipinapainom sa hen kasi nga meron na tayong egg 1000, at yung patoka pala na gamit ko sa pagpa-priming na aking manok, mga kanukis, is yung GMP breeder. Ayan, GMP breeder. So
So ito yung gamit ko na patuka sa pagpa-priming ko sa aking manok, mga kanukis, no. So sa pagpa-priming nga pala, mga kanukis, no, is dapat wag muna nating pagsamahin yung babae at lalaki sa loob ng 7 araw or kahit 8 days or basta 1 week, mga kanukis, no. Wag muna nating pagsamahin, no. So hayaan muna natin silang makilala nila yung isa't isa. So pagtabihin muna natin sa dalawang 3x3 nang sa ganon hindi mag-ilangan kapag tayo'y nagpasama, or kung yung style mo sa pagbe-breed is battery cage lang yung kinukuha mo yung babae, or kusa mo lang ipinapadapa or inilalapit sa lalaki, is dapat wag muna nating biglain, no. So hayaan muna natin silang makilala yung isa't isa. So yung paraan ko naman sa pagbe-breed, mga kanukis, no, is hindi ako nagsasama ng ganador sa loob ng breeding pen. Kasi nga, mga kanukis, kinokontrol ko lang yung pagpapakasta ng inahin sa lalaki. Kasi kapag lagi mo silang isinama dito sa breeding pen, hindi natin alam kung ilang beses yan kakastahan ng lalaki at ang katawan ng lalaki ay magre-reduce, mga kanukis, no. Ay depende lang ho sa inyo, no. Kasi nga dito sa akin yung paraan ko is ayoko talagang magsama, no. So ako lang yung kusang nagpapakasta sa inahin, no, sa ating ganador. Kasi nga kinokontrol ko lang sa loob ng isang araw, isang beses lang, no, akong nagpapakasta ng inahin, mga kanukis. Kasi nga sabi ni Idol Biboy Enriquez, no, nag-i-stay ang similya sa loob ng 10 hours, no. Yung similya ng lalaki sa loob ng 10 hours nag-i-stay doon sa ating mga inahin. Alright, so yun yung sabi niya, mga kanukis, no. At isa pa, mga kanukis, no, kaya hindi ako nagpapasama para iwas stress na din yung ating mga inahin nga, no. Kasi kahit ready to breed na yan, kusa na yung dumadapa, mayroon time niya, no, na ayaw niyang magpakasta sa lalaki. At yung lalaki naman is gustong gusto, kaya naghahabulan sa loob ng ating breeding pen. Kaya isa yun sa dahilan na hindi talaga ako nagsasama ng ganador at inahin dito sa breeding pen. Dati kasi, mga kanukis, no, yung hindi ko pa alam yung mga priming na yan, meron akong alagang mga manok, no. Kapag nagpisa yun, mga kanukis, no, is yung sisiyo nun is hindi malulusog, no. Kapag kunyari merong sisiyo na 10, ang matitira nun is isa na lang. So kasi nga dati, mga kanukis, habang ako'y nag-aalaga is wala akong alam sa gantong mga gamot. Kaya siguro yun yung dahilan kaya hindi successful yung pagbe-breed ko dati sa aking mga alagang manok. So ngayon is masaya tayo kasi nga kahit meron tayong 10 na sisiyo, meron naman natitira na 8 or 7. So ito lang yung gamit natin sa pag-priming ng ating manok. So simple lang talaga, mga kanukis, no. So hindi naman tayo ganoon ka mayroong budget. So hindi din naman ako naglalaban. Mahilig lang talaga ako mag-alaga ng manok, no. So kung yung iba mahilig mag-alaga ng aso, pusa, yung sa atin naman manok. So napagbibintangan lang tayong sa bungero kasi nga manok yung inalagaan natin, no. Kasi yung aso at pusa is hindi naman nasasabong yun, alright. So, yung manok lang talaga yung nasasabong. Kaya kapag ikaw ay nag-alaga ng manok, kahit hindi ka naman talaga totally na sabongero, membro ka na ng samahang sabongero, right? So shout out nga pala sa kagrupo ko sa organisasyon ng SCCP, alright? So sa grupo ko na yan is pinangungunahan niya ni Lakdan Game Yard. Siyempre Michael Pampula, Marlon Backyard, simpleng sabongero, simpleng magmamanok, at sa mga membro din na isa ako sa membro, at marami pang iba na sila Sabonski, Rope Breeder ba yun? Hindi ko maano kasi mataas yung pangalan. Sila GM, at sila Book News Vlog, at marami pang iba, no? Kabicol, yun marami pang membro doon. Sana ay kung ikaw din ay isang content creator na nagmamanok, ay pwede kang sumali, no? Pwede kang sumali sa aming grupo na SCCP, alright? Sa pagpa-priming ng manok, dapat meron tayong astig, amtil, 2 consecutive days, then turok, then calcium, B12, then herb ox, then egg 1000, syempre sa lalaki red cell,
promotor, Bixan, at syempre yung Herbox din natin, no? Para sa ating lalaki or ganador, right? So hanggang dito na lang for today's video mga kanokis, no? Maraming salamat sa lahat na nag-subscribe, nag-like, nag-comment, nag-share, at sa lahat ng mga nanood sa ating gawang video. So, peace out.